and Shine! Alright, this morning, kanina kababanggit ko nga lang po, ayan. Isang gwapong guest ko ngayon. Grabe ka naman. At ang pag-uusapan natin, language versus dialect. Siyempre, Mr. Prof. Bot Jocano, UP Professor in Anthropology. Good morning, Prof. Morning. And welcome back to Rise and Shine. Batiin mo muna yung ibang mga professors na nanonood sa atin ngayon sa UP. Okay, Rise and Shine sa lahat ng mga kaibigan ko at kapwa kong guro sa UP. Okay. Eto ngayon, Prof. Umpisa ko kasing tanong, minsan, kapag meron kami mga guests na foreigner, lagi namin tinatanong kung ilan ba mga languages nila. Okay. Ang Philippines, ilan ba dito sa atin? Okay. Kung babasehan din natin sa mga pag-aaral, we have roughly over 100 languages. Iba-iba 100. Depende din sa how you differentiate yung language from yung mga different ways of speaking. Ano nga bang pagkakaiba ng language sa dialect? Okay. Ang unang principle doon, intelligibility. Magkakaintindihan ba tayo o hindi? Yan. Let's say, maayong nga adlaw. That's Ilonggo. Okay. Kung hindi ka nag-register yan sa'yo, now you know I'm speaking a different language. Alam mo na iba na yung language ko. Kaya sabihin magandang umaga, magkaintindihan tayo doon. Pero yung accent ko ng magandang umaga, baka pwedeng magbago yan. So now that's a dialect. Yung dialect, variation ng language. As long as two people, hindi sila magkaintindihan, languages yan. Pero pag magkaintindihan, kahit may variation, yan yung mga dialects. Ang dialect, variation ng language. Okay. So, kalimbawa, Tagalog. Meron kang Tagalog na NCR. Ang dami niyang English na hiniram. Kaya nga minsan yung meron kang Taglish, which is actually a function ng class, social class mo eh. No? Tapos meron kang Batanggenyo, Tagalog. Meron kang Cavite, Tagalog. Minsan yung nakakatuwa din yung mga Caviteñong kilala ko, may isang punto pag mag-ending ng salita. Yung dun sa mga Batanggenyong kilala ko, gumagamit ng a. Okay. And yet, maintindihan mo kung sinabi nila. May mga ibang words na local doon kasi may situations at things na nag-evolve doon. So, those are local words na ginagamit nila unique to their place. Pero magkaintindihan kayo, then you have a dialect. Okay. Yung tinatawag nating salita Chabacano, is it language or dialect? If I understand correctly, that's what you call a Creole. Yung Creole? Yung linguist kasi, pinaghalo ang isang foreign language at isang local language. In this case, Cebuano and Spanish. So when you listen to Chabacano, malakas ang influence ng Spanish, pati din yung grammar. Okay. But not all of the words used are Spanish. May mga Cebuano words yan. That's a And technically, Chabacano, from the original Spanish term, ang pronunciation na Chavacano. Chava. Hindi Chaba. Chavacano. Okay. At yung Chavacano means literally mixed language. So we can safely say na ang Chabacano has a Spanish influence. Yes. Alright. Yung ano naman po, how about the rest? Which ones do you mean? Ano ba yung sinasabi Yung mo? ibang mga, tawag nito, mga Cebuano ba tawag Cebuano? doon? Oo, Cebuano. That's a language. Okay. Local language yan. It's part of the Visayan group of languages. Ilonggo or Hiligaynon, it's part of the Visayan group of languages. No? Yung Tagalog, dito sa Luzon, those are languages. And in fact, in terms of population size, yung Philippines has roughly about 10 major languages. Tagalog, going from north to south. Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bicol, Pangasinan, and then Hiligaynon or Ilonggo, Cebuano, Waray. Then you have also the languages from the south, Tausug and Maranao. In terms of population size, those are what we call the major languages. Kasi these speakers number about, well, at least for the bigger ones, mga millions na. Okay. Sa Biblia kasi nabasa ko noon po dahil siyempre magkakaiba ang hindi sila magkaintindihan, di ba? Kaya yung iba nag-aaway-away. Yun lang yung nabasa ko sa Biblia. Kaya saan po ba talaga nag-start yung language na yan? Alright. Kung titignan natin in terms of human development,
prehistory. Mahirap din kasing i-trace backward ano kaya yung possible na original language. Although pinag-aaralan pa rin ngayon ng mga archaeologists, paleontologists kasi, yung mga skeletons ng mga sinaunang tao, pinag-aaralan dito yung struktura dito sa lalamunan. Tapos may mga na-discover din yung mga, alam niyo dito sa lalamunan natin, may isang maikling buto dito na hindi nakaangkla dito. It's called the hyoid bone. So ano yung nagagawa ng Ang hyoid, H-Y-O-I-D. Okay. Yan yung kung saan siya nakaangkla, yan yung nag-iimpluwensya ng pagbigkas natin ng tunog. So that enables us to speak, to say, to do things. So pag mayroon kang prehistoric na hyoid bone, chances are meron ng ability to speak yung sinaunang tao na yan. Meron ba kayong alam na kung ano-ano talaga yung unang... Tunog nun. Oo. Yun yung may isang website kasi na nagawa ng computer reconstruction ng paggamit ng hyoid bone na to, kung ano yung kaya yung possible sound ng mga early languages. So far, ang isa pa lang na isolate nila, yung sound na So ano ibig sabihin sa kanila noon na... hindi pa matukoy yung meaning. Kasi ongoing pa yung process ng reconstruction eh. Alright. Ang problema kasi doon, pag yung verbal, yung salita, kung pag tinatanong mo kung pinakasinaunang salita, mahirap i-reconstruct yan. Kasi ang language, ang sabing sa wikang English is ephemeral, meaning mabilis mawala. Once I say something, it disappears. Diba? Unless na sinulat natin yung mga sinabi natin. Nawawala yung bigla. So yung pagtatanong mo kung saan talagang nag-originate yung language, it's a very difficult question. Ongoing yung research niya ngayon, tinitignan yung structure ng human anatomy ng mga sinaunang tao para ma-reconstruct paano kaya nakakagawa ng sounds. Pag ma-improve yung data doon, pwede kang gumawa ng hypothesis kung ano yung posibleng wika, pero hypothesis yon. Kasi hindi mo naman talaga directly ma-prove unless may time machine ka at bumalik ka doon sa hundreds of thousands of years ago. Then narinig mo na. Kasi nga, dahil nabanggit nyo kanina, ang first na parang siguro may kasama rin yung sign language, di ba? Possible din yun. Ganun Possible din din yun. Kasi tayo, when we speak, hindi ako isolated lang magsalita, di ba? Katulad nitong ginagawa natin on cam. I don't just speak with my words, pero yung kamay ko, may ina-underline yung punto niyan. Like, kung gusto kong i-prove yung point ko, parang gumaganito ako. Or pag sinabi mo, alam mo na kung ibig sabihin nun. Yeah, di ba? O, ganun. Oo. Pero yung reconstructing that, medyo, that will take a lot of time kung gusto natin matukoy yung prehistoric development. Pero may relevance din yan sa ating ngayon eh. Kasi it sounds so strange, esoteric. Actually, may relevance din sa ating ngayon kasi yung research na yan, may tinuturo siya about language development. And when you talk about yung language development, you're talking about dito sa brain. Yung development ng particular areas in the brain. And when you research on yung paano siya nagde-develop, meron kang datos na magagamit mo for application in other areas. Halimbawa, yung mga tao na may language difficulties. Paano sila matulungan para ma-enable yung language ability nila. See? That's why yung research na ganito is important also, not just for its own sake, pero kasi may mga iba-ibang direction na pwedeng patunguhan yan to address contemporary issues. Okay. And nag-uumpisa yan for understanding the difference between a language and a dialect. But it's more than that. It's also about how we speak, where we learned how to speak. Paano tayo nag-iisip because of our language. Ayan. Okay. Thank you so much, Prof. At dahil di ba UP professor ka, lagi ka ba nasa UP din? Every day? Well, depende sa schedule. At kaya saan ka naman nila po pwede matagpuan kung halimbawa may mga tanong sila katulad yung pinag-usapan natin na yan? Well, nandun ako sa UP Department of Anthropology. Pwede makontak yan via the trunk line ng UP, 931, tama nga ba yun? 931-8500. Or pwede rin i-check doon, may website din ang UP Diliman at may nandun din mga contact numbers ng mga departamento. Alright, thank you so much, Prof. At syempre, kailangan sa susunod ay bigyan mo pa rin kami ng mga infos tulad ng ganyan, ha? Okay. Thank you. Alright, wag po kayong aalis dahil susunod na po ang When to Check Your House with Faulty Wiring. Sa pagbabalik po yan ng Rise and Shine!